A blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Coffee Cavite page. God is good all the time. 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 All the time, God is good! Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Welcome po sa ating OPM online prayer meeting every Monday to Friday, 7 p.m. to 8 p.m. lang po tayo mga kapatid. At ako nga po pala ang inyong lingkod this Wednesday night, Sister Novi Montoya. Masaya po ako mga kapatid na magkakasama na naman tayo ngayong gabi. Thank you Lord! Ready na po ba kayong tumanggap ng salita at mensahe ng ating Panginoon ngayong gabi? Type nyo nga sa comments mga kapatid, Amen! At kapatid, kung first time mo, huwag mo kalilimutang i-type ang new blessing sa ating comment section para ma-welcome naman po namin kayo mga kapatid. At para naman sa ating digital evangelism, please don't forget to like and share this live video mga kapatid. No, let's keep tagging and mentioning our friends and loved ones para mas marami pa ang maabot ng mensahe ng ating Panginoon. Praise the Lord sa mga kapatid natin na masisipag mag-share gabi-gabi, no? May your faithfulness be rewarded mga kapatid. Amen! Para naman sa ating mga early birds, si Sis Rhea Quaresma, naku! Thank you sa buhay mo, sis, na laging present sa ating OPM. At kay sis Celine Rovilos naman, no, from Egypt. At hello din sa mga kapatid natin nasa Japan. Konbanwa po sa inyong lahat, mga kapatid. At nandiyan na rin yung kapatid natin, no, sis V. de la Serna. Praise the Lord sa buhay mo, kapatid. At isang mainit na pagbati din po, no, sa ating local and international churches, sa ating mga kapatid na nasa Jesus Comfy Church, Greece and Canada. Binabati din natin ating local church families, J Comfy Nasubu, J Comfy Manila, J Comfy Nueva Ecija, J Comfy Las Piñas. Praise the Lord sa buhay niyo mga kapatid do. Binabati rin natin, no, ang bawat isa sa mga kinabibilangan nating ministry sa ating Jesus Comfy Church. From Praise and Worship Team, Women's Ministry, Young Pro Men's and Women's Ministry, sa ating Men's Ministry, sa ating Gen Z, Growing Teens Ministry, sa ating Dance Team, sa ating Media Team Ministry, sa ating Ushering Ministry, sa ating Finance Ministry, syempre sa ating Prayer Warriors Ministry, sa ating New Blessing Ministry, of course we have Kids Ministry. Praise the Lord sa buhay ng mga ministry na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Praise the Lord. Siyempre, sa pinagpalang gabi sa ating mga servant leaders. At taos puso din natin binabati ang ating Jesus Comfy Pastors. Isang pinagpaalang gabi po sa inyong lahat. Pastor John Bartolome, nasa Canada po ngayon. Bishop Ricky and Reverend Joe. Pastor Vanji and Pastor Arnold, Pastor Bong and Pastor Josephine. Pastor Jojo and Sis Hermie. Praise the Lord sa buhay niyo po. And of course, isang pinagpalang gabi din, no, sa ating butihin ng masipag at anointed na pastor, Pastor Ruban Rusit, at sa kanyang supportive at napakagandang wifey na Sis Isabel Rusit sa buong Rusit family. Hello, hello sa Rusit brothers. Ayan, praise the Lord po sa buhay niyo, Pastor. Amen! Praise the Lord! At mga kapatid, ini-invite po pala namin kayo, no, sa ating Sunday service at 11:30 a.m. Located po tayo, no, sa Gig Mall, 2nd floor, Pulang Lupa, Las Piñas City. Kung naghahanap ka kapatid ng church family or gusto mong maranasan, no, ang presensya ng ating Panginoon, fresh encounter with Jesus, register confirmation kapatid. At syempre, naglaan din po kami ng upuan para sa iyo. Kaya mga kapatid, see you this Sunday ha. Sama mo na yung buong pamilya mo, mga friends mo. At syempre sa ating mga students din na nakakasama na natin magpuri every Sunday. Praise the Lord! At ngayon naman mga kapatid,
samahan niyo muna ako na manalangin at hingiin ng gabay at presensya ng ating Diyos sa ating gawain ngayong gabi. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, Lord, our Almighty Father, the Creator of heaven and earth, we thank you, Lord Jesus. We magnify your name, Panginoon, for giving us another beautiful opportunity, Panginoon, that we gather in your presence, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Muli na naman makapagbahagi ng iyong mensahe ngayong gabi. Gamitin mo, Lord, ang iyong lingkod upang maging daluyan, Lord, ng iyong karunungan, ng iyong salita, Panginoon. Anoint mo, Lord, lahat ng mga sasabihin, Panginoon, ng iyong lingkod, na ito, Lord, ay tutupok sa bawat pusong nakikinig. Kaya, Lord, dalangin ko na patuloy mong buksan tenga, Panginoon, upang tanggapin ang iyong katotohanan. Ang puso, Panginoon, gawin mo maging matabang lupa upang tanggapin, Lord, ang iyong salita, Panginoon. Patuloy, Lord, na maitanim, magkaroon ng transformation at magkaroon ng maraming bunga. At itong mga binhi, Lord Jesus, na itanim sa mga puso, Lord, ay patuloy, Lord, na lalago, Lord, maging matibay ang ugat, Panginoon, upang dumaan man ang maraming bagyo, anumang pagsubok, Panginoon, ay hindi matutumbat, hindi matitinag, sapagkat, Lord, ito ay nakaugat sa pundasyon na ang nagtayo ay walang iba kundi ikaw, Panginoon Jesucristo. Kaya, Lord, bigyan mo kami, Lord, ng maayos na internet connection, Panginoon. Alisin mo, Lord, lahat ng mga distractions sa sagabal sa amin upang malinaw ka namin, Lord, na marinig. Samahan mo kami, puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Maging maliwanag, Panginoon, ang mensahe mo sa bawat nakapakinig. Dalangin ko, Lord, sa mga kapatid ko. Tawagin mo sila. Kung sino man, Lord, ang nais mo makapakinig, mensahe mo, Lord, ay mapapakinggan niya ito, Panginoon, at matanggap, Panginoon, ng bukas sa puso. Kaya, Lord, dalangin ko, Panginoon, i-bless mo, Lord, itong gawain na ito, magbigay karangalan sa iyong banal na pangalan. Maraming salamat, Lord, sa opportunity, kahit online, Panginoon, magbabago ka ng buhay. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Kumikilos ka pa rin, Lord Jesus, kahit online. Maraming maaabot. Maraming mabibless, Panginoon. Maraming gagaling, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. Kaya muli, Panginoon, sinaselyuhan mo na yung balal dugo itong gawain namin. Tinataas namin, Lord, ang kaluwalhatian. Pinupuri namin ang iyong kabanalan, Lord Jesus. Tinataas namin ang katagumpayan ng aming gawain sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen, amen, amen. Praise the Lord, mga kapatid. Katatapos lang po natin manalangin at sa mga kapapasok pa lang, welcome po sa ating OPM online prayer meeting here at Jesus Coffee Church. Live po tayo, mga kapatid. Tuloy-tuloy po tayo, mga kapatid, every Monday to Friday, 7 p.m. to 8 p.m. Sa ating namang Monday and Tuesday, we have our Sunday service replay. Para sa ating word naman, no, sa Tuesday, ay babahagi ng ating butihing pastor. At sa ating namang Wednesday night, ang inyong lingkod, Sister Novi Montoya. Sa ating Thursday naman, no, si Brother Jonard Oleta. At sa ating Friday, OPM naman, si Brother Huge Espiritu. Praise the Lord. At ngayon naman, mga kapatid, samahan nyo naman ako magpuri, no, sa ating Panginoon. Praise the Lord. Awitan natin siya, no, at ibigay natin yung ating best praise kay Jesus. Praise the Lord. At ang ating aawitin naman ng ngayong gabi ay isa sa original composition ng ating simbahan. Diyos ang saklolo. Praise the Lord. Thank you, Lord, sa buhay ng ating media team na ilalagay ang lyrics sa ating comments para lahat tayo ay makasabay at purihin din sa buhay ng ating praise and worship team na patuloy na ginagamit ng ating Panginoon sa kanyang simbahan. Amen! Amen! Praise the Lord! Diyos ng saklolo! Dok ng pagsubok, ako'y napatingin, kailangang saklolo. Saan manggagaling? Sabihin sa akin. Ay nanang Yahweh tumahin, kailangan sa sa aking buhay.
Kasama mo siya magpakailanman. Siyang tagapag-ingat ang ating sandala. Di natutulog, lagi kang babantayan. Di magdarumdam sa init ng araw, kahit ng buwan, di masasaklan. Nang pagsubok, ako'y napatingin. Kailangang saklolo, saan manggagaling? Amen! Praise the Lord! Diyos ng saklolo! Grabe, no? Saan man tayo lumingon, kaliwat kanan na ang ating Diyos talaga. Amen! Praise the Lord! Diyos ng saklolo! Talagang ating Panginoon, no? Kapag tinawag natin ay talagang lagi siyang nariyan upang tayo ay saklolohan, our ever-present help in times of trouble. Kaya purihin ang ating Panginoon! Ang ating inawit po kanina mga kapatid ng Diyos ng Saklolo, isa po yan sa original composition ng ating simbahan, Jesus Coffee Church. At kung na-bless po kayo sa inawit natin kanina, we invite you mga kapatid to check our YouTube channel. Marami pa tayong mga worship songs na mga kapatid, no? Mga sermons na nagpapalakas sa faith niyo mga kapatid. Nasa comment section po natin ang link. At kung YouTube ka kapatid, please follow po mga kapatid, subscribe po sa ating YouTube channel, no? Para updated po kayo sa lahat ng mga uploads na makakatulong po sa spiritual growth mo. And meron din po tayong TikTok account. Nasa comments din po natin mga kapatid, no? And syempre, dito po sa ating Facebook page ngayon, kung saan po tayo live at Jesus Coffee Church. Please mga kapatid, i-share niyo po sa inyong mahal sa buhay, no? Para naman sa ating mga students dyan, paki-follow na rin para updated tayo sa lahat ng ating mga activities. Praise the Lord! At ngayon naman mga kapatid, samahan niyo ako, magko-coffee break muna tayo! Dagdag kaalaman, matutuklasan dito sa Coffee Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Amen! Praise the Lord! Ang ating J Coffee Break po ngayong gabi ay mababasa po natin na matatagpuan sa Kawikaan or Proverbs chapter 2 verse 1. Proverbs chapter 2 verse 1. Ang sabi po dito, aking anak, ang aking mga pangaral ay dinggin mo at ang aking mga utos, ingatan mo at sundin mo. Amen! Mga kapatid, kung mapapansin po natin dito, no? Dito na binigyang diin ng Biblia ang salitang dinggin mo. Ibig sabihin, hindi lang ito bastang maririnig mo, no? Kundi makinig ng buong puso, may atensyon at may intentionality. This verse is about receiving wisdom, not just hearing words. Kapag sinabing dinggin mo ang aking mga utos, nako, hindi ito yung pasok sa kanang tenga at labas sa kaliwang tenga mga kapatid, lalo na para sa mga kabataan natin dyan, sa mga students, of course, ating mga kids. Ibig sabihin ito, makinig ka ng maayos, lalo na kung tinutuwid ka ng parents mo, ha? Lalo na kung ang tinuturo sa inyo ay salita ng Diyos. Ibig sabihin, mag-focus ka. Ibig sabihin nito, paglaanan mo talaga, no, pahalagahan mo ang instruction. At ano ba ang utos na dapat ingatan at sundin? Ito ang mga aral at turo ng Diyos na nagbibigay sa atin ng wisdom para makaiwas tayo sa mga maling landas, sa mga maling desisyon, proteksyon para hindi tayo mabitag sa kasalanan o mga maling impluwensya sa mundong ito, direksyon para alam natin, di ba, ang tamang daan na tatahakin at lalakaran. At ito syempre ay nagre-resulta, no, nagkakaroon ng bunga sa ating mga karakter bilang mga anak ng Diyos. At nariyan na rin yung pagdisiplina sa bawat anak. At kasama nun, ang discipline at godly na bata, diba, at estudyante. Sa madaling salita, ang utos
Ito ay mga aral mula sa salita ng Diyos. Ito ay mga katotohanan, mga katwiran, pagsunod at tamang pamumuhay. Nakikita sa buhay natin dapat kung ano yung mga tinuturo sa atin na ating mga magulang. At hindi ito utos din para pahirapan tayo, kundi para i-guide tayo, di ba, na mamuhay ng tama. Dahil gusto ng Diyos na mamuhay tayo ng maayos, na matuwid, at may pagpapala sa buhay natin. And this verse reminds us, if you want wisdom, listen. If you want life to go well, obey your parents in the Lord. At gaya nga nasabi sa Proverbs 22 verse 6, ituro sa bata ang tamang daan niyang lalakaran upang sa kanyang pagtanda, hindi niya ito malilimutan. Dahil ang batang pinagkaloob ng Panginoon, ay responsibilidad din po nating ituro sila pabalik sa Panginoon. At yan po ang ating Comfy Break! That's a good idea! Presented by OOPN Online Prayer Meeting. Amen. Praise the Lord. Thank you, Lord, mga kapatid, sa ating J Comfy Break ngayong gabi. Patuloy lang po tayo, mga kapatid, na magbasa ng Biblia, salita ng Diyos araw-araw. At huwag natin itong bastang basahin, no? Kundi sa puso i-meditate natin upang patuloy tayo lumago sa ating pananampalataya at magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating isipan, sa ating puso at pamumuhay, at magkaroon ng maraming bunga, sapagkat ang salita ng Diyos, ito ay buhay, makapangyarihan at may kakayahang baguhin mula sa loob hanggang sa labas. Kaya thank you, Lord, mga kapatid, no? Kung may meron kayong mga verse of the day, you can comment your insights below. Praise the Lord! Tuloy lang po tayo, mga kapatid, na sa ating gawain at papunta na po tayo sa Word of God. Pero bago yan, ihanda po muna natin ating mga notebook, ang ating ballpen. Praise the Lord! At syempre, ang ating mga Biblia at ang ating mga puso sa pagbabasa ng mensahe at salita ng ating Panginoon ngayong gabi. Ayan, mga kapatid, kuha na po tayo ng ating mga Bible. At sabay-sabay po natin buksan at basahin, no? Sa Genesis chapter 22 verse 1 to 2. Genesis chapter 22 verse 1 to 2. At kung ready ka na, pakitype nga, Amen! I am ready! Praise the Lord! At habang binubuksan po natin, mga kapatid, ang ating Biblia, ayan, tuloy lang po tayo, mga kapatid, sa pag-share ng ating OPM ngayong gabi sa ating digital evangelism. At mga kapatid, ini-invite din po pala namin kayo sa ating online Bible study. Every Wednesday night at 8:30 p.m. via Zoom po tayo, mga kapatid. Kaya mamaya meron po tayong Bible study, mga kapatid. Online to, kapatid. Isang click na lang sa link natin, makaka-join ka na. Huwag po natin sayangin, mga kapatid, yung chance at opportunity na ito para lalo tayong lumago sa ating faith. At napakaganda, no, ng ating pinag-uusapan every Wednesday na talaga namang magkakaroon ka ng maraming kaalaman, lalo na ngayon sa doctrine. Life of Christ tayo, no? Ito unti-unti talaga, no, na nire-reveal ng ating Panginoon kung sino nga ba siya. Diba? Mula pagkabata niya, naranasan niya rin yung naging bata. Hindi niya in-skip yung process na yun. Mahalaga na maunawaan din natin kung sino nga ba ang ating Panginoon. Kaya mamaya, mga kapatid, no, ini-invite namin kayo. At syempre, headed by our very own Pastor Ruban Rusit. Kaya kita-kits tayo mamaya, mga kapatid, at 8:30 p.m. At pinapasalamatan din po pala namin ang ating Panginoon sa buhay ng ating mga kingdom partners, sa ating mga kingdom builders, pleasures, supporters at tithers na may buong kagalakan at katapatan na nagbibigay sa kanyang gawain. Praise the Lord sa buhay niyo, mga kapatid, sa pagiging faithful. Tandaan natin, mga kapatid, kung tapat kayo, mas lalong tapat ang ating Panginoon. Kung ano man yung mga binhing na itanim, no, sa kanyang kingdom, ay ang ating Diyos din ang patuloy na magpapalago nito. At sa takdang panahon, tayo ay aani ng masaganang pagpapala. Sabi nga, diba, sa kanyang pangako sa Malakay 3:10, kung hindi niya ibubuksan ang durungawan ng langit at ibubuhos ang masaganang pagpapala. Kaya, mga kapatid, thank you, Lord, for your generosity. At kung tinouch ni Lord ang puso mo, nasa comments po natin ang ating GCash number at ang ating BDO account para sa convenient na pagbibigay. May God bless you 100-fold, mga kapatid, for your generosity. At ayan, mga kapatid, andyan ka na ba sa Genesis chapter 22 verse 1 to 2? Kung nandyan ka, mga kapatid, basahin na natin ang salita ng ating Panginoon. Ang sabi dito, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham.
narito po ako, tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Dalangin po tayo mga kapatid. Maraming salamat Panginoon sa pagbasa na iyong salita. Ito ay pinagpapala mo na Panginoon na. Dalangin ko Lord, sa aming panibagong series ngayon patungkol sa buhay ni Abraham, ay matututo kami Panginoon mula sa kanyang pagiging tapat, sa kanyang pusong masunurin, at sa kanyang pananampalataya sa iyo. Buksan mo ang aming mga puso at isipan, Panginoon. Bigyan mo kami, Lord, ng knowledge, wisdom, and understanding. Ipaunawa mo sa bawat pusong nakapakinig ngayon, Lord, ang iyong mensahe. Patuloy ka, Lord, na mangusap sa bawat isa, makikinig kami. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita. Tinataas namin ang katagumpayan, aming gawain sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen! Praise the Lord, mga kapatid! Isang pinagpalang gabi na naman po muli. Grabe, nakaka-bless once again. Nagsama-sama ulit tayo sa presensya ng Diyos. Same God, same grace, pero fresh revelation naman, no? Ang ibibigay ng Diyos ngayong gabi. And tonight, mga kapatid, we're starting a new series called Radical Faith. Kung last time mga kapatid, pinag-usapan natin naman yung great men in the Bible. At ngayon naman, let's deep dive sa faith ng isa sa pinakamatatag example ng pananampalataya na si Abraham. Kumbaga sa Gen Z natin ngayon, si Abraham ay isang OG of faith, aba. Pero bago yan mga kapatid, may quick question muna ako sa inyo. Sino ba dito ang naka-experience ng magsakripisyo? Like legit sacrifice ha, yung tipong may kurot sa puso at may impact talaga sa buhay, no? O, sa mga students naman natin dyan, nasubukan nyo na bang makapag-sacrifice ng baon nyo? Yung tipong, okay, hindi na muna ako mag-milk tea this week kasi may pinaglalaanan ako no? Mag-iipon ako para sa bagong shoes ko, sa bagong phone, na matagal ko nang pinagpipray kay Lord. O sa mga mamis naman natin dyan, di ba? O, alam ko na to, ramdam ko to yung OT lagi sa work. Sinakripisyo ang hindi pag-uwi ng maaga para lang may pandagdag baon si Bunso. Yung pagod na pagod ka na pero lumalaban ka pa rin para sa pamilya mo. Let's be real mga kapatid. Sacrifice hits differently when it's for someone you love. Amen? Naku, for sure nakaka-relate ang lahat dito. Kaya ko ito natanong mga kapatid kasi alam niyo ba si Abraham ay nagsakripisyo din. Alamin natin mamaya kung ano ba yung sinakripisyo ni Abraham. Kaya tonight mga kapatid, as we look at Abraham's story, prepare your hearts. Kasi hindi lang tayo mag-aaral ngayon because God is about to stretch our faith, sharpen our vision, and remind us of what happens when ordinary people choose extraordinary obedience. Kaya ready na ba kayo mga kapatid? Tumanggap ng salita ng ating Panginoon? Amen! Ano ba kapag sinabi natin radical faith? Ito lang hindi lang basta matapang intense or extreme. Something that goes deep. Fundamental, basic to the core, Sa Christian understanding, alam niyo ba, ang salitang radical ay mula sa Latin word na radix, meaning root. Ibig sabihin, radical faith is a faith na malalim ang ugat or pananampalataya sa Diyos, sa kanyang karakter, sa kanyang kabutihan, at sa kanyang salita. Amen! So, hindi ito kaugat sa feelings mo lang, kapatid. Ito ay nakaugat mismo sa karakter ng Diyos, sa kanyang salita. Hindi ito nakaugat sa feelings mo lang, kapatid, at hindi ito nakaugat sa sarili nating understanding. Hindi nakaugat sa kung ano ang convenient or comfortable, kundi nakaugat ito sa Diyos mismo na tapat, yung kanyang nature, di ba? Hindi nagbabago, at laging totoo sa kanyang mga pangako at salita. Kaya kapag sinabi nating radical faith, it is trusting God, even when it doesn't make sense. Amen? Sino nga ba itong si Abraham, mga kapatid, Alam niyo po ba si Abraham, originally Abram, ay mula sa lahi ni Shem. Isa sa tatlong anak ni Noah, si Shem, si Ham at si Japhet.
Ibig sabihin, si Abraham ay bahagi ng blessed lineage na dumadaloy mula kay Noah, pabalik kay Seth at pabalik mismo kay Adam. Ito yung tinatawag nating messianic line o linyano na gagamitin ng Diyos para eventually dalhin ang Messiah na walang iba kundi ating Panginoong Hesukristo. Kaya early pa lang makikita na natin na hindi aksidente ang pagkakatawag kay Abraham. Bahagi siya ng divine storyline ng Diyos. Si Abraham, he came from Ur of the Chaldeans, isang lugar na prosperous ito, no? Pero puno ng idolatry. Kumbaga, pagan gods ang sinasamba nila dito kung saan nagmula si Abraham. At doon lumaki si Abraham. Hindi siya lumaki sa isang Christian home. Hindi siya lumaki sa isang God-centered environment, no? Pero doon siya tinawag ng Diyos. This shows us God's calling is not limited by your background. Abraham was originally Abram. No, ibig sabihin ng Abram ay exalted father. Pero pinalitan ito ng Diyos na ginawa siya Abraham or Abraham, meaning father of many nations. Pero paano nangyari yun? Kung ang asawa niya si Sarah ay barren, sapagkat walang imposible sa Diyos. At dito mga kapatid, no, sinabi sa Biblia kung saan si Abraham ay 75 years old when God called him. In short, hindi na siya bata. Hindi na fresh start, hindi na ideal age para magka-family, tama? Pero dito makikita natin in God's timeline is different from man's timeline. The call of God can come even when world says too late and God made a covenant with Abraham. Hindi simpleng promise ang ginawa, no? Itong covenant na ito. Ibig sabihin, it is a divine agreement na sealed by God Himself. Kasama dito ang tatlong major promises, a great nation, a great name, a great blessing to all nations. And wonderfully, the entire redemptive plan, including the coming of Jesus, dumadaloy sa covenant na yan. Abraham is called the father of faith. Hindi man siya perfecto, no? Pero marami din siya pagkakamali. Pero dahil ang puso niya ay talagang handang sumunod sa ating Diyos, ang tiwala na sa Diyos ay mas malaki kaysa kanyang doubts, fears, at limitations. At malalaman natin ngayong gabi, no, kung bakit nga ba siya tinawag na father of faith. At paano naging radical ang kanyang faith. Kaya ngayong gabi mga kapatid, meron akong share sa inyo na 3 points, 3 letter A points para mas madali nating matandaan ang mensahe ng ating Panginoon ngayong gabi. And for our first letter A ngayon, answer God's call. Answer God's call. Pakitype nga sa comments mga kapatid, answer God's call. Sabi sa Genesis chapter 22 verse 1, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako, tugon naman niya. Mapapansin po natin mga kapatid, si Abraham ay sumagot ng, narito po ako, without hesitation. Ito natin makikita no, ang heartbeat ng radical faith. Radical faith always begins with obedience. Sa atin pong mga kapatid bilang mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, ang obedience po ay isa sa pinaka-ebidensya na ikaw nga ay tunay na tagasunod ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, type nyo nga sa comments, tagasunod ako ng Panginoon. Tagasunod ako ng Panginoon. Sabi sa Genesis chapter 22 verse 2-3, nang tinawag si Abraham ni Yahweh, ay sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mo na anak na si Isaac. Magpunta kayo sa lupain ng Moriah at umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at ihandog mo siya sa akin. Ouch, grabe no. Grabe no yung pagkatawag ng Panginoon kay Abraham. Tapos may mabigat na command agad. Umakyat kayo sa bundok ng Moriah. Sabi sa Hebrews chapter 11 verse 8, by faith Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance. And he went out not knowing where he was going. Grabe naman tong faith ni Abraham. Dito makikita natin na obedience at faith ay hindi pwedeng magkahiwalay. Obedience is not passive. It's active faith in action. And Moriah po mga kapatid, nung na-research ko po,
ay nasa eastern side ng Jerusalem po ito, kung saan itinayo ni Solomon din ang temple. Mababasa natin sa 2 Chronicles chapter 3 verse 1. At kasama rin sa Moriah region ang Golgotha, Calvary, kung saan ipinako din natin Panginoong Jesucristo. In short, ang Moriah po mga kapatid, ito ang puso mismo ng Jerusalem. Hindi siya ordinaryong lugar. Moriah is the place of worship, sacrifice, testing, and God's presence. Moriah mga kapatid symbolizes intimacy and surrender sa presence ng Diyos. Anong ginawa ni Abraham? Sabi sa verse 3, kinabukasan maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang kanyang dalawang alipin na lalaki magpapunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. James chapter 2 verse 21. Was not Abraham our father justified by works when he offered up his Isaac on the altar? Dito makikita natin mga kapatid, obedience is active faith. Sa buhay natin mga kapatid, kapag may sinasabi ang Lord sa iyo, sumusunod ka ba agad o nagrereklamo ka pa? Examples. O anak, ilaan mo naman sa Lord ang Sunday para makapag-church ka. O sumusunod ka ba agad o marami kang excuses na walang magbabantay ng bahay? O anak, ibigay mo naman sa tahanan ng Diyos ang 10% mo. Ay naku Lord, marami pa akong babayarin, marami pa akong uunahin. O anak, magpatawad ka na. Sobrang tagal na niyan sa puso mo. Naku Lord, siya naman na unang mang-away eh. Hindi ko siya mapapatawad. Nakakalungkot man mga kapatid, pero totoo no, madalas talagang ito yung mga excuses na naririnig natin sa mga taong nagkiklaim na tagasunod sila ng Panginoong Jesucristo pero hindi nakikita naman sa gawa. Sabi sa Luke chapter 6 verse 46, why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? Kapatid, obedience is the proof ng tunay na faith, proactive. Kung babalikan po natin mga kapatid sa verse 3, sabi daw kinabukasan maagang bumangon si Abraham. Walang reklamo, walang delay, walang Lord, pwede bang next week ko na lang gawin to? Lord, next week na lang kita susundin. Pero dahil kilala ni Abraham nung nag-utos sa kanya, sumunod ba siya agad? Sa panahon natin mga kapatid, no, kapag nire-require ng Lord ng malaking sakripisyo, tandaan natin, hindi niya kailangan ng pera o anong meron ka ngayon. He does not need our wealth kasi lahat naman yan ay galing sa ating Panginoon din. Minsan, tinetest ni Lord ang faith mo, ang laman ng puso mo, hindi ang laman ng bulsa mo. Maalala niyo ba kapatid, no? Yung young ruler sa Matthew chapter 19:16-22, tinanong niya si Jesus, Teacher, what good thing shall I do I may have eternal life? At si Jesus sinabi niya yung mga commandments na dapat niyang sundin niya yun. Pero mga kapatid, kung mababasa niyo at mapapansin niyo, hindi nabanggit ni Jesus ang unang 3 commandments doon. Yung tungkol sa relasyon sa Diyos. You shall have no other gods before me. You shall not make yourself an idol. You shall not take the name of the Lord in vain. Alam mo mga kapatid kung bakit? Dahil alam ni Jesus na ang tunay na Diyos-Diyosan ng young ruler na iyon ay ang kanyang kayamanan. Ang puso niya ay naka-attach sa material na bagay dito sa mundo, hindi sa Diyos. Kaya yung sinabi ni Jesus na ibigay ang lahat ng kanyang kayamanan sa mga dukha at sumunod sa kanya, nalungkot ang binata at umalis. Nakakalungkot din, no? Obedience at surrender sa Diyos ay higit pa sa material na bagay mga kapatid. Hindi nakadepende ang ating pagtanggap sa blessing sa dami ng pera o possessions. Nakadepende ito sa ating pusong pagsunod at handang magsakripisyo para sa Kanya. Sabi sa Matthew chapter 6 verse 19-21, do not lay up for yourselves treasures on earth, but lay up for yourselves treasures in heaven. Ang tunay na kayamanan mga kapatid ay hindi na sa ating bulsa, kundi na sa puso na sumusunod sa Diyos. Walang matatawag na atin dito sa mundong ito dahil lahat ng meron tayo ay iiwanan din natin kapag tayo ay nawala. Hubad tayong pinanganak, hubad din tayong babalik sa Diyos. Isang tabi natin lahat mga kapatid yung pansarili nating interes, sariling plano at desisyon. Maging buhay natin ay ibigay natin sa Kanya. To take up your cross daily, deny ourselves, and follow Jesus.
Ang tunay na tagasunod ng Panginoong Jesucristo ay hindi lang basta tagapakinig, kundi nagsasagawa ng kanyang salita. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon, kapatid, kapag narinig mo ba ang boses ng Diyos at may pinapagawa siya sa iyo, susunod ka ba o magkikibit-balikat ka na lang? Sabi sa John chapter 15 verse 14, if you love Jesus, keep His commandments. Hindi mo pwedeng sabihin na love mo si Lord, pero hindi mo naman siya sinusunod. Hindi tayo pwedeng maging Christian kapag convenient lang or comfortable lang sa ating mga kapatid. You obey God and let Him do the rest. This is the mark of a believer whose trust is deeper than fear and whose obedience is louder than logic. Ganyan ang radical faith. Amen? Kaya mga kapatid, makikita natin kung paano pinakita ni Abraham ang radical obedience at tunay na surrender. Walang paligoy-ligoy, walang delay, sumunod agad, bangon agad, kahit pa na mabibigat ang utos. Sabi sa Hebrews chapter 11 verse 17 to 19, Abraham obeyed even when tested. Pero here's the thing mga kapatid, obedience alone is not enough kung wala tayong tiwala sa Panginoon. Pwedeng sumusunod ka, pero nagdududa ka naman kay Lord. May aninlangan sa puso mo. At kapag naka-anchored ang puso mo sa pangako ng Diyos, hindi ka madaling panghinaan. Hindi ka agad madaling bumigay sa mga pagsubok at trials. Sabi sa James chapter 1 verse 6 to 8, the doubting heart becomes unstable. Kaya for our second point tonight mga kapatid, anchored in God's promise. Anchored in God's promise. Dito makikita natin mga kapatid si Abraham, bukod sa sumunod ay nanatiling matatag at nagtiwala sa pangako ng Diyos kahit hindi pa niya nakikita ang full picture. Sabi sa Romans chapter 4 verse 20 to 21, Abraham did not waver but was fully convinced God would fulfill His promise. Imagine mga kapatid sa Genesis chapter 22 verse 4, 3 araw silang naglalakbay papuntang Moriah. Sa 3 araw na yung mga kapatid, sa 3 araw ng struggle, sa isip at puso, ano kaya ang naiisip ni Abraham? Lord, parang di pa yata ako ready. Lord, paano ang anak ko? Lord, paano kung maawa ako kay Isaac sa huling sandali? Pero sabi sa verse 5, sinabi ni Abraham sa mga alipin niya, bantayan niyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dakong ro at babalikan namin kayo dito. Anong pinapakita nito sa ating mga kapatid? Na hindi talaga nagbago ang isip ni Abraham. Sa 3 days na paglalakbay na yun, buo na talaga ang loob niya, buo na ang desisyon niya at wala nang makapagpigil o makakahadlang sa kanya. Sabi sa Hebrews chapter 11 verse 19, he reasoned God would raise Isaac from the dead. Mas pinili ni Abraham na sundin ng Diyos kaysa pagdududa at sa sarili niya. Hindi nag-back out sa Abraham. Mahirap mag-obey kapatid kapag hindi mo pa nakikita ang full picture. Tama ba? Pero sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Trust God even without full understanding. Pero si Abraham mga kapatid, he obeyed no matter what dahil alam niya ang karakter ng Diyos. In Psalm chapter 9 verse 10, those who know God's name trust Him. Dahil alam ni Abraham, God is faithful. Sabi nga sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, God is faithful in 1,000 generations. God keeps His promises. And God is not a man that He should lie. God never contradicts His nature. Ano ang pinangako ng Diyos? Tutuparin niya yun. Dahil ang nature ng Diyos ay faithful, unchanging. Tao lang naman na nagbabago ang isip at pangako, pero ang Diyos, He is the same yesterday, today, and forever. At kapag sinabi ni Lord na tutuparin niya yun, tutuparin niya talaga yan dahil hindi siya sinungaling. For God cannot lie. Kaya kapag sinubok ka ni Lord mga kapatid, alam niya mapagtatagumpayan mo yun dahil hindi ka itetest ni Lord beyond what you can bear. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, di ba? Natapat ang Diyos na hindi ka susubukin, na hindi mo ito mapagtatagumpayan.
Pagdating ng pagsubok, bibigyan kanya ng lakas para mapagtagumpayan ito. Praise the Lord! Kaya kapag sinabi ni Lord, trust me with your future anak, believe Him in His promise in Jeremiah chapter 29 verse 11. Ibang sabi doon, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Kaya kapag hindi pa sinasagot ni Lord ang prayers mo, kapatid, huwag kang magtatampo, tatalikod, kasi hindi pa tawang panahon yun. Magkaiba ang timetable natin sa timetable ng Diyos. Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He makes everything beautiful in its time. Kaya kapag hindi pa rin gumagaling yung sakit mo, baka tinuturuan ka pa niya magtiwala lalo sa Kanya. 2 Corinthians chapter 12 verse 19, for His grace is sufficient in your weakness. At dito makikita natin, mga kapatid, na inihiwalay nga ni Abraham ang sarili niya sa kanyang comforts at support system nung pinaiwan niya ang kanyang mga alipin doon, di ba, sa paanan ng bundok. And even yung mga alipin ni Abraham, hindi niya pinaalam, di ba, kung anong gagawin niya, kung anong sinabi ng Diyos, dahil alam niya na ito'y makakaapekto sa tawag ng Diyos sa kanya. At marahil baka nga magtanong sila or pigilan pa siya, di ba? Kaya minsan, mga kapatid, may mga pinapagawa si Lord sa atin na hindi na naman talaga natin kailangan pang i-announce or ipaalam sa lahat. Dahil hindi naman din lahat supporters at hindi naman din lahat matutuwa at mauunawaan ang paglilingkod mo kay Lord. Kagaya ni Abraham, pinili niyang pakinggan ang boses ng nag-utos sa kanya. Malinaw niya itong naririnig, sapagkat ang totoong tupa ng Diyos, naririnig ang tinig ng kanyang pastol. Amen nga! Type mo nga dyan sa comments, tupa ako ng Diyos. Abraham, he chose to worship the Lord instead na mag-worry. Sabi nga sa Psalms chapter 34 verse 1, I will bless the Lord at all times. No, mga kapatid, this is a very good example to follow sa buhay ni Abraham. Kapag may mga doubts na pumapasok sa isip mo sa mga pinapagawa ni Lord sa iyo, buhusan mo agad yang duminay sa utak mo, sa puso mo with the Word of God. Everyday magpalinis tayo through prayer and devotion, sa ating pag-journal, sa pagbabasa, sa ating pag-worship sa ating Panginoon. Instead na mag-worry tayo sa mga iniisip at sinasabi ng iba, ituon natin ang ating mga mata sa Panginoon. Pray instead of worrying. Because you were set apart for a mission, mga kapatid. Don't let other people's opinions na mangibabaw. At pansin niyo ba, mga kapatid, hindi rin nabanggit si Sarah dito. Kasi si Abraham lang ang tinawag, mga kapatid. Ang point dito, mga kapatid, kapag ikaw ang tinawag ng Diyos, ikaw ang magre-respond, ikaw ang kikilos, at hindi ang ibang tao. Imagine niyo, paano kung sinabi ni Abraham kay Sarah ang pinapagawa ng Diyos? Ano kaya ang mangyayari? Marahil unang-una, pipigilan niya si Abraham. Kasi kung babalikan natin, mga kapatid, no, patanda na silang dalawa nung pinanganak si Isaac. Dahil si Isaac ang pinangakong anak at ang bunga ng pangako ng Diyos, at si Sarah, barren siya noon. At kung maalala niyo, mga kapatid, tinawanan pa nga niya ang Diyos nung sabihin na magkakaroon siya ng anak. Kaya ang ginawa ni Abraham, he chose to obey first. Hindi siya nagtanong kay Sarah, hindi niya hinintay ang opinyon ng iba. Alam ni Abraham na masigit pa ang pagkakatawag ng Diyos sa kanya, kahit ang pagmamahal niya sa sariling anak. Kaya hindi niya pinakita at hindi niya sinabi kay Sarah ang utos ng Diyos dahil alam niyang pipigilan siya nito. Amen ba, mga kapatid? Ito ang radical faith. Hindi nakadepende sa suporta ng iba. Oo, kailangan natin yun, mga kapatid, no? Pero hindi sa lahat ng oras makukuha natin yung approval ng ibang tao. Kasi hindi naman nakabase sa approval ng tao, kundi sa pagtitiwala natin sa Panginoon. Abraham teaches us, kapag tinawag ka ng Diyos, ikaw lang ang kailangan. Ikaw lang ang susunod, ikaw lang ang kikilos, walang excuses, walang delay, walang back out. At dito sa verse 6, mga kapatid, pinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. At sabi sa verse 7, tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Nakikurious na si Isaac dito, mga kapatid, no? Kasi wala nga naman silang tupang ihahandog. At mapapansin din natin, mga kapatid, no? Hindi lang si Sarah ang posibleng hadlang, kundi si Isaac mismo.
Kapag kayo ba tinanong ng mga anak nyo, hindi ba lalambot ang puso mo at bibigay? Anak mo yun eh. Mahal na mahal din na Abraham yun. Pero, nagpatinag ba siya? At dito din talaga nasukat mga kapatid, no, yung faith ni Abraham. Sabi sa Luke chapter 14 verse 26, the cause of discipleship, loving God above all. If you want to be a follower of Christ, susunod ka, hindi lang dahil kapag convenient or comfortable sa'yo. Kasi from the start mga kapatid, buong-buo na talaga ang desisyon ni Abraham. At dalahin ko kapag tayo tinawag ng Diyos, maging buo din ang ating desisyon, maging buo din ang ating loob. Kaya di ba pinaalala sa atin sa Colossians chapter 3 verse 2, set your mind on things above. Dahil mas nagtiwala si Abraham sa promiser kaysa promise. Mas nagtiwala si Abraham sa blesser kaysa blessing. Ikaw kapatid, ano ba mas minamahal mo ngayon? Pagpapala o ang nagpala? Si Abraham mga kapatid tinawag ng Diyos. Ganon din sa buhay natin mga kapatid. Kung ikaw ang tinawag ng Diyos, ikaw ang susunod. Kasi yun nga, hindi naman lahat maiintindihan ng journey mo. Ay Lord. Pero dahil alam mo kung sino ang tumawag sa'yo, hindi ka mag-aalinlangan. Mag-focus ka lang mga kapatid sa pinapagawa ni Lord. Huwag kang tumingin sa distractions. Kung alam mo naman na sumusunod ka sa kalooban ng Lord, huwag mong hayaan na yung mga tao sa paligid mo ang magpapabagal sa misyon mo. Kaya habang iniwan ni Abraham ang mga alipin sa paanan ng bundok, pinili niyang nakafocus ang puso at isip sa misyon at sa Diyos. Hebrews chapter 12 verse 2, fix our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. Mga kapatid, hindi na natili sa doubts at excuses si Abraham dahil alam niya ang Diyos ang papakita ng daan sa tamang oras. Dahil kailanman hindi nagpapabaya ang Diyos sa kanyang mga tinawag at dinidinig ng Diyos ang mga panalangin ng taong matuwid at nabubuhay ayon sa kanyang kalooban. Sabi nga diba sa Psalm chapter 37 verse 23, the steps of the righteous are ordered by God. Amen! Abraham trusted God's word even when Abraham did not see the fulfillment yet. Pero nanatiling matatag si Abraham, ang kanyang radical faith. Abraham be like, hindi pwedeng hindi ko matupad ang pinapagawa ng ating Panginoon dahil naniniwala ako sa pangako ng Diyos. Dahil alam kong muling bubuhayin tayo ng Diyos. Amen! Si Abraham mga kapatid, hindi siya nagpadala sa emotion niya. Dahil alam naman natin mga kapatid, mahina ang emosyon natin. Kaya nga di ba ang puso natin ay mandaraya. Instead, Abraham trusted God's promise. 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith, not by sight. Dapat nakafix yung mata natin mga kapatid sa may eternal value. At huwag natin pahalagahan ang mga temporal na bagay dito sa mundo dahil lahat ng nandito mga kapatid ay mawawala din. Yung profession mo, yung karunungan mo, kung ano bang posisyon mo ngayon, yung savings mo, parehas yan galing sa ating Panginoon mga kapatid. Ang Diyos na nagbigay. Ang Diyos din ang kukuha lahat kapag hindi tayo naging mabuting steward. Maganda no yung mga pagpapala lang Lord, pero hindi yan ang pinaka-ultimate goal natin bilang Kristiyano, kundi to take people to Jesus Christ. Kaya kung ano man ang pinapagawa ni Lord sa iyo mga kapatid, sundin mo ito ng buong puso. Huwag kang masilaw sa pagpapala ni Lord dahil tandaan mo, all are His. At hindi naman ibig sabihin na kung ano inuutos ng Lord kay Abraham, ay ganun din ay papagawa niya sa iyo. No mga kapatid, iba-iba ang pagtawag ng Diyos sa atin. Maaring tinawag ka niya sa office mo, sa school mo, sa business mo, sa ang platform ka man ngayon mga kapatid, marahil dyan ka tinawag na ating Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, because each should live according to the calling they receive. You just have to trust God and believe His promise. Amen? Pakitype nga sa comments mga kapatid. Naniniwala at nagtitiwala ako sa pangako ng Diyos. Magtitiwala tayo na tayo'y muling bubuhayin. Because your promises, Lord, are well tested and your servant loves them. Kapatid, nakita natin na kung paano talaga pinakita ni Abraham ang kanyang radical obedience at tunay na surrender sa Panginoon. Walang paligoy-ligoy, walang delay, sumunod agad, bangon agad, kahit mabigat yung utos. Kaya mga kapatid, nakita natin kung paano si Abraham nagpakita ng radical obedience at
nanatiling naka-anchored sa promise ng Panginoon. Obedience at faith ay napakahalaga, pero sa kwento ni Abraham, kailangan din natin maghintay sa perfect timing ng Diyos. Kaya for our last point for tonight mga kapatid, awaited God's timing. Awaited God's timing. Dito mga kapatid, no, makikita natin na bukod sa sumunod at nagtiwala si Abraham, ay meron din pagtsatsagang paghihintay ng fulfillment ng pangako ng Diyos. Kasi mga kapatid, sa 3 araw na naglakbay sila patungong Moriah, hindi siya nagmadali, hindi nagduda sa puso niya, at buong puso siyang tumugon sa tawag ng Diyos. At hindi rin nag-shortcut si Abraham mga kapatid. Because God's timing requires patience, even when the process hurts. Nakikita natin dito mga kapatid kung paano naging matyaga si Abraham sa pinapagawa talaga ng Diyos. Kumbaga, hindi madali yung sakripisyo. Biruin nyo, 3 araw na naglakbay, nilakad nila patungong Moriah. Sa journey na yun mga kapatid, hindi lang physical strength ang sukat kay Abraham, kundi pati spiritual endurance at patience. Na-stretch talaga ang faith niya step by step. Kasi sa panahon nila, Abraham mga kapatid, wala pa namang modernong transport tulad ng kotse. Ang pinaka-common na means of transportation talaga ay paglalakad. At yung asno or donkey na ginamit dito, no, para sakyan ng gamit, no, doon pa lang makikita na natin mga kapatid na hindi talaga komportable yung journey niya. Tayo ngayon mga kapatid, praise the Lord, no? Kasi may mga accessible na sasakyan na tayo. May jeep, may sasakyan na tayo, praise the Lord, MRT, at mas madali na tayo makakapunta sa simbahan. Amen ba? Kung nahihirapan kayo sa pinapagawa ni Lord, alalahanin niyo si Abraham mga kapatid. Naglakad siya ng 3 araw para lang matupad ang misyon. He loved God with all his heart, his mind, strength, and soul. Sa paghihintay natin mga kapatid, it's not punishment from God, it's preparation. Habang hinihintay natin ang timing ng Diyos, hinuhubog niya rin tayo at tinuturuan niya rin tayo magtiis. At the same time, pinapalakas niya rin tayo para sa purpose na inilaan niya para sa atin. Because God's timing will always be perfect even when it doesn't make sense. Dito mga kapatid, nakita natin, hindi nagtanong si Abraham na, Lord, bakit yung nag-iisang anak ko pa? Na Lord, sa dami naman ng ipapagawa mo, bakit ito pa? Lord, sorry, I've changed my mind. Guilty ba tayo dyan mga kapatid? Pag may pinapagawa si Lord, ang daming reklamo kaysa sumunod. Pero alam nyo, si Abraham mga kapatid, he trusted that God's timeline is wiser than man's logic. Sa mata natin mga kapatid, minsan hindi talaga natin maunawaan ang nangyayari, pero sa lente ng Diyos, may perfect plan at purpose ang lahat. Nang nagtanong si Isaac, may apoy at panggatong na tayo, pero nasaan ang tupang ihahandog natin, Ama? Sagot ni Abraham sa Genesis chapter 22 verse 8, Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Grabe! Praise the Lord! Kaya nagpatuloy sila sa paglalakad. Anong pinapakita nito mga kapatid? Na kahit hindi natin nakikita ang buong plano ng Diyos, huwag mong aalisin ang pagtitiwala mo sa pangako ng Diyos. Mas madaling ma-fulfill ang obedience kapag anchored and trust niyo sa karakter ng Diyos. Hindi sa sitwasyon o instruction. At higit sa lahat, God's provision is always on time. Pagsapit nila mga kapatid sa lugar na tinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya ang panggatong, ipinatong si Isaac, tinali, itinaas ang kutsilyo. Sabi sa verse 10, habang sasaksakin na ni Abraham ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh mula sa langit. Abraham, Abraham, narito po ako, sagot niya. Verse 12 sabi doon, huwag mong patayin ang bata. Natitiyak mo na ngayong handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo pinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Woo! Amen! Hallelujah! Grabing tagpo ito mga kapatid. Ano ibig sabihin nito? Hindi sinubok si Abraham para pahirapan siya, kundi para i-reveal ang laman ng puso niya. Abraham had a faith willing to give up and when he loved most. Obedience is proven by surrender. Tunay na pag-ibig sa Diyos ay hindi lang salita, kundi handang magbigay ng kahit ano. God stopped the knife not because Abraham failed, but because Abraham passed the test.
At dalangin ko mga kapatid sa mga test, sa mga buhay natin na maipasa rin natin ito sa grasya ng Panginoon. Sabi sa Genesis chapter 22 verse 13 to 14, paglingon ni Abraham may nakita siyang isang tupa na naipit ang sungay sa sanga. Iyon ang inihandog ni Abraham. Instead, si Isaac. Kaya tinawag niya ang lugar na yon na Jireh. The Lord will provide. Jehovah Jireh. At magpahanggang ngayon, sinasabi nga ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Hallelujah! Praise the Lord! Provision follows obedience. At napansin niyo ba mga kapatid? Hindi binigay ni Lord agad yung provision na yun or yung ram. Hindi binigay ni Lord doon sa first day pa lang ng paglalakad nila, sa second day, doon sa paanan ng bundok. Hindi. Kung tutuusin, kayang gawin ng ating Panginoon yun. Pero bakit hindi niya agad binigay yung isasakripisyo? Pero hindi ginawa ng Diyos yun. Pero doon niya lang binigay mismo sa exact spot ng obedience, because true place of surrender is the place where God supplies. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Abraham experienced a new revelation of God's character. Hindi lang siya God who commands, hindi lang God who tests, but God who provides. Our Jehovah Jireh. Provision comes from God Himself, not from human effort. Ang ram ay hindi galing kay Abraham, hindi galing kay Isaac, at hindi rin aksidente. Supernatural supply ito mga kapatid. Abraham's faith was not wasted. God met him in the place of surrender. At kaya sa kaharian ng Diyos mga kapatid, iba ang equation. Pag may radical faith, radical obedience, radical patience, at hindi natitinag trust sa timing ng Diyos, nagbubunga ito ng miracles para sa kanyang kaluwalhatian. Kapag sinunod mo ang Diyos ng buong puso, He will take care of all of your needs. Matthew chapter 6 verse 33, seek first His kingdom and His righteousness, and all of these things will be given to you as well. Kapag inuna mo ang pagsunod sa kalooban ng Diyos mga kapatid, ang Panginoon mismo natin ang magpo-provide sa lahat at idaragdag niya na lang ang iyong mga pangangailangan. Because our God is not only the God of 1159, He is the God of all times. Hindi late, hindi early, laging sakto para sa kanyang purpose. Amen? Ang kwento ni Abraham, mga kapatid, Genesis chapter 22, ay nagpapakita ng isang klase ng pananampalataya na hindi lang nakabase sa words, kundi sa radical obedience, deep trust at faith, surrender sa timing ng Diyos. Makikita natin dito kung paano siya naglakbay ng 3 araw ng muraya. Hindi siya nagreklamo, hindi nagduda, kundi patuloy lang na kumapit sa pangako ng Diyos. Sa moment ng ultimate surrender, nang ialay na niya si Isaac, doon nagpakita ang Diyos ng provision. God provided the ram exactly at the place of obedience. Ito ang mensahe ng Diyos para sa atin. God's provision is always perfect, always timely, at lagi naka-align sa puso nating surrendered sa Kanya. Dahil sa kaharian ng Diyos, ang equation na iba. Radical faith, radical obedience, radical patience, divine intervention at miracles. Ang paghihintay hindi parusa kundi preparation for greater purpose. Ang Genesis chapter 22 ay higit pa sa kwento na isang ama at anak. Ito ay shadow ng mas dakilang plano ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Si Isaac ang beloved son, ang larawan ng darating na Mesiyas. Pero meron pang mas malaking pagkakaiba at mas higit kay Abraham. Pinigilan ng Diyos ang kutsilyo, pero kay Jesus, hindi niya pinigilan ang sakripisyo sa krus. Hindi pinagkait ng Diyos ang mga kanyang kaisa-isang anak, pinakamamahal na anak, na sinabi ni Abraham, God Himself will provide the lamb. Ito ay prophetic declaration na natupad na sa Calvary, kung saan si Jesus ang naging tunay at ganap na kordero ng Diyos. Doon ipinakita ng Diyos na siya ang ating Jehovah Jireh, ang Diyos na nagkaloob. Siya ang Diyos na hindi lang nagpo-provide materially, kundi nagbibigay eternal provision and salvation. Siya ang Diyos na hindi lang nagbibigay sa tamang oras, siya mismo ang naging sapat na para sa atin sa lahat ng oras. Kung hindi pinagkait ng Diyos
Ama ang kanyang kaisa-isang anak. How much more pa kaya ang mga pangangailangan natin hindi kayang ibigay ng ating Diyos. Si Jesus ang ating sinless, ang pinaka-perpekto at malinis na sakripisyo, ang ating spotless lamb. Siya ang ating walang kapintasan na sinakripisyo ang kanyang sarili sa krus. Yung 3 araw na paglalakbay nila Abraham ay hindi matutumbasan sa sakripisyo na ginawa ng Diyos nang pasanin niya ang krus hanggang Kalbaryo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang perpektong Diyos na inihandog ang kanyang sarili at sa pagdanak ng kanyang dugo para malinis ang ating mga kasalanan. Siya ay namatay sa krus. Si Abraham, inalay ang kanyang anak ni si Isaac. Muntik na niyang masaktan, muntik na niyang saksakin, pero si Jesus ang siyang sumalo sa lahat ng sakit. Higit pa sa pagtarak ng kutsilyo ang kanyang naranasan, sapagkat siya ay binugbog, dinuraan, hinampas, pinutungan ng koronang tinik. Siya ay pinahirapan, pinako sa krus at namatay. Pero hindi na natiling patay ang Panginoong Jesucristo, sapagkat noong 3 araw siya ay nabuhay ng muli para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, at ang lahat at sumampalataya sa kanyang ginawa sa krus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayon gabi mga kapatid, kung ikaw to na hindi pa naisuko ang sarili sa Panginoon, ito ng oras at pagkakataon na humingi tayo ng kapatawaran sa lahat na ating pagkukulang at kasalanan. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, isuko natin ating mga sarili. Kaya sabayan niyo ko, ipikit ang mata, iyoko ang ulo, itaas ang mga kamay. Sabayan niyo ako mga kapatid, ibuka ang bibig. Panginoong Jesus, kailangan kita sa buhay ko. Panginoon, inaamin ko po na ako isang makasalanan. Sa mga oras na ito, Lord, binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Isulat mo po ang aking buong pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Maraming salamat, Lord, sa kapatawaran ng aking mga kasalanan at sa buhay ng walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen, Amen, Amen. And thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Kung sumabay ka, kapatid, ng buong puso kanina sa ating panalangin sa pagtanggap sa ating Panginoon, congratulations mga kapatid, dahil nakasulat na ang iyong buong pangalan sa aklat ng buhay sa langit at meron ka ng buhay na walang hanggan. Pero bago tayo magtapos ngayon, sabayan niyo ako, sabayan niyo ako sa ating panalangin muli. Kaya one more time mga kapatid, you agree with me? Say Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord Jesus, our great provider, our Jehovah Jireh. We give you all the glory, honor, and praise, Panginoon, sa panibagong katagumpayan na naman, Lord, na iyong gawain sa aming OPM. Maraming salamat, Lord, sa mensahe mo ngayong gabi, sa buhay ni Abraham na tinuruan kami kung paano magtiwala ng buong puso, Panginoon, sumunod sa iyo, Panginoon, kahit hindi convenient or comfortable. Magtiwala sa iyong perfect time, Panginoon. Dalangin ko lahat ng mapakinggan ang mensahe mo, ito ay tumatak sa mga puso. Maitanim, Panginoon, at magkaroon ng transformation sa buhay ng bawat isa at magkaroon ng maraming bunga. Salamat, Panginoon, sa pagmulat ng aming mga mata, sa pagtanggap na iyong salita, sa pagsama mo sa amin ngayong gabi. Kaya Lord, tinataas ko ang buhay ng mga kapatid ko na nakakaranas ng iba't ibang karamdaman, mga nagda-dialysis namin mga kapatid, Lord. You are not just our Jehovah Jireh. You are our Jehovah Rapha, the Lord who heals. You are our great healer na magpapagaling sa lahat ng mga sakit ng mga kapatid ko. May mga maintenance, mga sumasakit ang ulo, hindi nakakatulog sa gabi, Panginoon. You will comfort them, Panginoon. You will give them peace, Panginoon. Sa mga bayarin, iniisip monthly bills, Panginoon, you will provide, Panginoon. You are our Jehovah Jireh. Salamat, Lord, sa mga pagtuturo sa amin kung paano magtiwala in times of trials. Kaya, Lord, maraming salamat sa pagpapatatag sa amin. Dalangin ko rin, Panginoon, sa mga kapatid ko na nagtatrabaho, nagbi-business, Lord, na ikaw patuloy na magpala sa kanila ng wisdom kung paano ka rin nila, Lord, na maibahagi, Panginoon, sa bawat nakakasalamuha.
At ganun din po, Lord, gamitin mo na sila, Lord, ng pamalakasan kung saan platform mo man sila nilagay, Panginoon, para magkaroon ng salvation, makilala ka pa nila, Panginoon. Maging ilaw sila, Panginoon, sa sanlibutang ito. Ikaw na patuloy magpala, Panginoon, sa kanilang mga kamay, na patuloy sila makapagbalik din po, Lord, sa mga pagpapala, Lord, na binigay mo sa kanila. And Lord, ingatan mo rin mga anak mo na sa ibang bansa, Panginoon, mga naging tapat sa pagbibigay, Panginoon, sa iyong kingdom. Ikaw na rin po, Lord, ang magbalik sa kanila ng siksik-liglig at nag-uumapaw na pagpapala. At Lord, sa tinatayo namin santuwaryo, Panginoon, na ikaw ang nagtatapos, ikaw ang magpapaganda, inihahanda mo na rin kami, Panginoon. Ikaw rin po, Lord, ang magpo-provide sa mga kakulangan pang mga materialis, Panginoon, sa mga gagamitin mo upang magamit na namin ito. Maraming salamat, Lord. Malapit na matapos ang year 2025. Pero dalangin namin na this will be a good year for us, Lord Jesus. Tatapusin namin itong taon na ito na malakas na matibay kami, Panginoon, sapagkat nakatayo kami sa pundasyong bato na walang iba kundi aming Panginoong Jesucristo. Kaya Lord, maraming salamat muli sa pagsama sa amin ngayong gabing ito, Panginoon. Nadalangin namin, Panginoon, at tinataas namin, Lord Jesus, sa katagumpayan na gawain namin tanging sa iyong banal at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Lord, and praise the Lord, mga kapatid. Tapos na po tayo sa ating OPM ngayong Wednesday night. At tunay nga na pinagpala tayo ng presensya at salita ng ating Panginoon. Kaya maraming salamat, mga kapatid, for joining us tonight. Iniimbitahan ko po ulit kayo sa ating Sunday service 11:30 a.m. sa Gig Mall, 2nd floor, Pulang Lupa, Las Piñas City po tayo, mga kapatid. Kaya muli, mga kapatid, kung sumabay ka kanina na mula sa puso, tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo, congratulations, dahil meron ka ng buhay na walang hanggan sa langit. Once again, mga kapatid, ako pala ang inyong lingkod, Sister Novi Montoya, ang inyong makakasama every Wednesday night. Kaya mga kapatid, let's declare, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name, Amen. Power is in you, Messiah. And that's our Lord Jesus Christ, the King of all kings and the Lord of all lords. Kaya once again, mga kapatid, thank you, Lord, for joining us tonight. Keep shining brightly for Jesus. See you again.